Tumingin ka sa daan. Gusto mo bang mamatay? Hindi ako makakita. Pasensya na. Hindi ko napansin kanina. Bag mo? Salamat. At ito pa. Saan ka nakatira? Sasamahan na lang kita. Wag na, sayang sa oras. Sanay na ako. May mga bato sa daan. Aalalayan na lang kita. May mabuting tao pala akong nakasalamuha ngayon. Narito na tayo. Ginoong Shen, salamat sa paghatid sa akin. Walang anuman. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Boyfriend mo ba yung lalaki? Ang dumi-dumi ng suot. Manggagawa sa konstruksyon yan. Magkano lang kikitain yan sa isang buwan? Hindi, Lin Xiaoman. Ikaw ang sinasabi ko. Nabaliw ka ba? Ano? Ang dami-dami na nang ipinakilala ko sa'yo. Mayayaman, ayaw mo. Gusto mo pa, maghanap ng sarili mo. Manggagawa ng semento. Hindi siya boyfriend ko. Muntik na akong mabangga sa daan. Siya ang nagligtas sa akin. Mabuti naman kung hindi. Oy, kumusta na ang blind date mo? Si Boss Chen? Baka nasayang na naman. Lin Xiaoman, ilan na ba to? May kumpanya si Boss Chen. Milyon-milyon ang kinikita sa isang taon. Ikaw, ang arte-arte mo pa. Ikaw na bulag. Mabuti na nga kung may mag-aalaga sa'yo. Akala mo kung sino ka, parang prinsesa. Ma, hindi man ako makakita. Pero hindi ako mababa. Kung mababa ka man o hindi, wala kang karapatang magsalita. Ako ang nanganak at nagpalaki sa'yo. Nagpakain, nagpaaral, ikaw naman, nakatira ka na nga ng libre dito. Lin Xiaoman, sasabihin ko sa'yo, sa buwang ito, dapat kang magpakasal. Sino yan? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Huwag kang kikilos. Tingnan mo ang daan. Gusto mo bang mamatay? Ginoong Shen. Nadroga ka. Maupo ka muna. Medyo malamig ito. Huwag kang mag-alala. Humihinga ka ng malalim. Ginoong Shen. Lin Xiaoman. Ginoong Shen. Ako po, Ginoong Shen. Ikaw. Ginoong Shen. Ako, isang bulag, huwag na nating sayangin ang oras ni Ginoong Shen. Hoy, Assistant Chin.
Maghanap ka ng impormasyon tungkol sa isang babae para sa akin. Ang pangalan niya ay Lin Xiaoman. Mabuti, isang gabi kang hindi umuwi. Sabihin mo, sino namang lalaki ang kasama mo? Naglalasing? Yung dati ba yung manggagawang mahirap? Hindi. Hindi. Ayaw mo pang aminin? Tingnan mo ang leeg mo, ano to? Lin Xiaoman, pinag-aral kita ng ganito kalaki para lang magbenta ka. Sasabihin ko sa'yo, kahapon, sinabi ni Boss Chen, 50,000 piso ang dowry. Ngayon, nagkaganito ka, paano kung malaman nila na hindi ka na birhen? Wala ng 50,000. Kung masira ang kasal na, to, yung pambili ng bahay para sa kapatid mo, paano ko maiipon, ha? Iyak ng iyak, wala ka pang hiya. Ang mukha ng pamilya natin, winasak mo, Lin Xiaoman. Sasabihin ko sa'yo, sa susunod na buwan, dapat pakasalan mo si Boss Chen. Ah. Ah. Ayos ka lang ba? Naipit, ingat, sasaluhin kita. Yung boses na yun, si Shen yan yun. Anong ginagawa niya rito? Ginoong Shen, salamat, kaya ko na to. Nakikilala niya ang boses ko. Yung gabing yon. Namamaga ang bukong-bukong mo. Huwag kang magpakatapang. Kapag nakita ka ni Lin Hao, magkakagulo. Lin Xiaoman. Putang ina mong bulag ka! Maghahatid lang ng pagkain. Nadapa ka pa. Ito yung espesyal na adobo para sa akin ni Mama. Bayaran mo to. Umalis ka dyan, sa gabal. Anong gusto mong gawin? Oy, Lin Xiaoman, nagpalit ka na pala ng lalaki. Ang galing mo ah. Habang nakikipagrelasyon ka sa pobreng yun sa construction, ang bilis mo namang nakahanap ng bago, mayaman na sugar daddy. Ha, sabi ko na nga ba, malandi ka. Hindi ako nagkakamali. Ibang lalaki? Ikaw yung bago nilalandi ni Lin Xiaoman, no? Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng to. Wala yon! Huwag kang magsinungaling! Oy, sinong maniniwala diyan? Kung hindi dahil sa'yo, bulag ka, na halos walang kita at nakatira lang sa bahay, gumagastos ng pera ko, hindi ako nagkaganon, na hindi na makapagyosi ngayon, sasabihin ko sa'yo, Lin Xiaoman. Wala akong pakialam kung malandi ka man o malinis ang pagkatao mo. Mag-asawa ka na agad ng lalaki. Kung gusto mo ang ate ko at gusto mo siyang kunin, magpresyo ka. Magkano ba kaya mong ibayad? Lin Hao, tao ka pa ba? Magkapatid tayo. Putang ina mong bulag ka! Ipinagtatanggol mo pa siya? Mukhang gusto mo nang mamatay ah! Buntis ka. Ano? Buntis? Lin Xiaoman, tama nga ang hinala ko. Ikaw pala ay isang babaeng malandi. Hindi mo alam kung kaninong lalaki ang anak sa'yo. Alam ko na, ikaw ang ama nitong bata. Magbayad ka. Kung hindi, dadalhin ko siya sa ospital ngayon din para ipa-abort ang bata. Nagpa-check up ako dati. Sabi ng doktor, mababa ang tsansa kung magkaanak, wala pang 5%. Malamang hindi na ako magkakaroon ng anak. Ang batang ito, hindi maaaring akin. Ganon ba? Ayaw mong umamin, ha? Ha? Kahit hindi mo anak, dapat ka pa rin magbayad dahil nakinabang ka. Nakasandal na nga sa'yo ang ate ko. Niyakap mo, hinawakan mo, tapos gusto mo lang umalis ng ganun? Sasabihin ko sa'yo, walang ganun. Ano ba ang gusto mo? 50,000. Walang kulang-kulang. Kung hindi,
Ilalantad kita sa internet para makita ng lahat kung anong hayop ka. Paano mo inabuso ang isang bulag at nabuntis nang hindi pananagutan? 20,000. Kunin mo at umalis ka na. Ang galing mo, boss. Sana ganun na lang kaagad. Ate, alagaan mong mabuti si boss. Ngayon, wala nang iba. Sabihin mo sa akin, sino talaga? Ang ama ng bata? May saysay ba ang magpaliwanag? Desidido na siya sa kanyang paniniwala. Ginoong Shen, hindi mo anak ang batang ito. Wala kang kinalaman dito. Tungkol sa nangyari kanina. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Paumanhin. Ang perang ibinigay mo sa kapatid ko. Pagsisikapan kong bayaran. Ma, 20,000 piso. Yung relos na suot niya, halagang 100,000 yan, sigurado. Maganda rin ang kotse niya. Ay naku, malaking pera agad ang ibinigay. Mukhang ang ate ko ay nakasungkit ng mayaman. Ay naku, ito mas mabuti kaysa doon sa mahirap na empleyado noong nakaraan. Tama. Yung ngayon, halatang mayaman at malaking negosyante. Kung malaman nila na si Shen Yan ang naghatid sa Qin na nakauniforme, hindi siya tatahimikin nito. Umuwi ka na, Xiaoman. Halika, halika, umupo ka. Nagluto ako ng paborito mo. Hoy, Xiaoman, sabihin mo nga, dahil buntis ka na, magkano kaya ang dote na ibibigay ng ama ng bata? Hindi ako magpapakasal sa kanya. Gago, magpapakasal ka. Gusto mo man o hindi? Boss Shen, nakuha ko na po ang hinahanap ninyong impormasyon. Basahin mo? Lin Xiaoman, walang naitalang kasaysayan sa pag-ibig, walang malapit na kaibigang lalaki. Nagtatrabaho sa Shuxin Blind Massage Shop hanggang ngayon. Sa nakalipas na kalahating taon, siya lang ang nagbabantay sa gabi. Yung gabing iyon sa massage shop, 3 buwan na ang nakalipas. Base sa pagbibilang ng pagbubuntis, ang pinakamalamang na panahon na siya'y naglihi ay noong mga araw na iyon na nagtalik kami. Ang bata, talaga bang akin? Lin Xiaoman, baliw ka ba? Ito ay isang pagkakataong hindi na mauulit ito. Tama. Dapat hanapin mo siya agad at panagutin. Sinasabi ko sa'yo, isa kang bulag, yung dote. Kahit hindi umabot sa milyon, dapat may 10,000 man lang, ha? Araw-araw ka sa bahay, kumakain ka, gumagamit ng gamit ko. Ngayon, panahon na para bumawi ka. Ayaw mo man lang humingi ng dote? Tama ba yon? Ha? Hindi sa kanya ang bata. Kalokohan! Kung hindi sa kanya ang batang yun, bakit agad niya binigyan si Xiaohao ng 20,000? Lin Xiaoman, sasabihin ko sa'yo, huwag mong subukang lokohin ako. Nung gabing iyon, hindi ka umuwi. Kasama mo siya, di ba? Di ba? Ate, aaminin mo na. Mayaman ang lalaking yon at bukas palad. Kung maikakapit mo siya, magiging masagana ang buhay nating lahat. Hindi na kailangang mag-alala si nanay tungkol sa dote mo araw-araw. Diba? Nanay, Xiaohao, nakikiusap ako sa inyo. Hindi kay Shen Yan ang bata. Hindi niya ako pakakasalan. Huwag na rin kayong magbalak tungkol sa kanya. Pwede ba? Hindi sa kanya ang bata? Sige, kung ganoon, ang batang ito ay lalong hindi dapat ituloy. Isang batang hindi alam kung kanino galing. Kung itutuloy man, pabigat lang yan. Makakaabala sa pag-aasawa mo para sa dote. Tama si nanay. Ate, pumunta ka na sa ospital ngayon para ipaalis yan. Tapos na ang usapan. Hindi. Akin ang batang ito. Wala kayong kinalaman dito. Wala ring kinalaman si Shen Yan. Wala kang magagawa. Lin Hao, pigilan mo siya. Ngayon, kahit talian, dadalhin natin siya sa ospital. Bitawan niyo ako. Tumatawag si Shen Yan. Bitawan niyo ako. Nanay, pakiusap. Paumanhin. Ang tinatawagan ay... Paumanhin. Ang tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Bakit hindi sumasagot sa tawag? Nawalan na ba ng baterya ang cellphone niya? O kaya may nangyari sa kanya? Yung kapatid niyang lalaki, sa harap ko pa lang kanina, hindi na nahiyang insultuhin siya. Baka gabi-gabi siyang guluhin. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa bahay ng mga Lin. Si Bitawan mo ako. Ate, pasensya na.
Para naman ito sa ikabubuti ng pamilya natin. Isipin mo, ikaw na bulag, may dinadala pang batang walang ama. Paano ka mabubuhay? Sasabihin ko sa'yo, ipalaglag mo yan. Pagkatapos, hahanap ako ng mapapangasawa mo. Kahit papaano, may makakain ka. Inay, bitawan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Ang batang ito, apo mo rin sa dugo. Isang buhay na tao ito. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong galawin ang anak ko. Huwag mo akong hawakan. Apo, isang batang hindi kilala ang ama? Karapat-dapat ba akong tawaging lola? Xiaoman, huwag mo ring sisihin ang ina mo. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mong walang hiya. Ikaw na bulag, hindi ka man lang nagtago sa bahay, gumawa ka pa ng nakakahiyang bagay. Kung itatago mo ang batang ito, siguradong masisira ang buhay mo. Ang mukha ng pamilya namin, malalagay sa kahihiyan dahil sa iyo. Ngayong araw na ito, kailangang ipalaglag ang batang ito. Ayoko! Sasabihin ko. Ito, ang batang ito ay hindi basta anak sa labas. Siya ay anak ito ni Shen Yan. Wait. Nagsisinungaling ka pa. Mukhang para lang maprotektahan ang batang ito, sinasabi mong anak niya. Ate, huwag ka nang magmatigas. Sumama ka na sa amin sa ospital para hindi ka mahirapan. Kung hindi, huwag mong sisihin ang kapatid mo kung hindi kita pagbigyan. Tigilan ninyo yan. Ikaw pala. Hindi ka nagtatrabaho sa construction site? Anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Alam ko na. Ikaw ang ama nitong bata. Umalis ka diyan. Aray. Sige, ikaw ang kabit. Humarap ka pa sa akin. Aray. Suot mo yung suit na hiniram mo lang. Mukha ka pang tao. Sasabihin ko sa iyo, ang batang ito, kailangang ipa-abort. Ang anak kong si Xiaoman, matagumpay na ngayon. Nakapangasawa siya ng isang tunay na malaking tao, Boss Shen. Hindi ko hahayaang ang anak ng isang hampaslupang tulad mo, ang sirain ang magandang kinabukasan niya. Ma, huwag ka nang magsalita. Siya ang boss Shen na nagbigay sa akin ng pera. Ang relos sa pulso niya, napansin ko kaninang hapon. Milyon-milyon ang halaga niyan. Anong kalokohan yan? Mukhang nababaliw ka na sa kahirapan. Lahat na lang tinatawag mong boss. Hindi ako nagsisinungaling. Siya talaga si Ginoong Shen. Ako yon. Ako nga. Huwag kang matakot. Shen. Ginoong Shen. Ay, naku! Tingnan mo, ngayon ko lang nalaman. Parang nagkagulo ang magkakamag-anak. Di nagkakilala ang magkakapamilya. Magkakapamilya tayo. Wala akong mata para makilala ang bundok ng Tay. Malaki ang inyong puso. Huwag niyo akong pansinin. Ha? Tama, Ginoong Shen. Buntis din si Xiaoman sa'yo. Ito ay doble ang saya. Oy, tingnan mo. Sumusunod na sa'yo si Xiaoman. Kami namang magulang ay kampante na. Yung dote, hindi kami hihingi ng malaki. 5 milyon. Dagdag pa ng isang set sa gitna ng lungsod, malaking apartment. Ano sa tingin mo? Si Xiaoman ang dinadala niya sa tiyan ay ang iyong anak. Hindi mo naman siya pwedeng pabayaan, di ba? Oo. Shenzong, hindi pa nababayaran ang utang ko sa sugal. Tulungan mo naman ako ulit. Mga 100 hanggang 80,000 lang naman. Sa hinaharap, ang pamilya namin ay mabubuhay ng maayos sa'yo. Dadalhin ko na siya. Tungkol naman sa inyo, wala na akong pakialam. Hoy! Shenzong, pwede nating pag-usapan ang dowry. Kung wala ang 5 milyon, 3 milyon na lang. Kung wala ang malaking apartment, maliit na unit na lang. Kung magsasalita ka pa, hindi ako mag-aatubiling tumawag ng pulis.
Hindi, Shenzong. Tumabi ka! Hoy, Shenzong! Bah, Shen yan pa ang tawag? Ni Singkong Duling ayaw pang ibigay. Gusto pang makatikim ng libre. Dalhin nyo na yang bulag na yan. Panaginip lang yan. Tama. Sabi ng doktor, okay na ako. Na-shock lang talaga ako. Sobrang nag-iba ang nararamdaman ko. Buti na lang, matatag pa rin ang sanggol. Sa mga susunod na araw, magpahinga ka ng mabuti. Panatilihing kalmado ang iyong puso't isip. Ikaw? Manatili ka muna rito. Tungkol sa bata, kung gusto mong ituloy, ituloy mo. Mula ngayon, wala nang pipilit sa'yo na gawin ang anuman. Ikaw? Bakit? Kailangan ko ng kasintahan para sa pamilya ko. Kailangan mo ng matatag na kapaligiran. Pwede tayong gumawa ng kasunduan. Bago ipanganak ang bata, mananatili ka rito bilang kasintahan ko. Dito ka titira. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin mo. Kapag naipanganak na ang bata, ang kasunduan ay magwawakas ng kusa. Makakatanggap ka ng sapat na kompensasyon para sa kinabukasan mo at ng iyong anak. Pagkatapos, malaya kang magpasya kung aalis ka o mananatili. Pipirmahan ko ang kasunduan? Pero, hindi ako makakatanggap ng walang kapalit. Dalubhasa rin ako sa pagmamasahe. Kapag pagod ka sa trabaho, pwede kitang masahehan para makarelax. Ang pinakamahalaga ngayon ay magpahinga ka at alagaan ang iyong pagbubuntis. Pag-usapan natin ang mga bagay na ito sa ibang pagkakataon. Hintayin mo muna ako rito. Ano, nag-uwi si Shenya ng babae sa kanyang villa. Sino iyon? Magkasama kaming lumaki ni Shenyan. Pero hindi niya ako pinatuloy sa bahay niya kahit kailan. Isang bulag na babae na nagngangalang Lin Xiaoman. Lin Xiaoman. Isang bulag. Dati, pinalason ko si Shenyan. Akala ko matutuloy na ang lahat. Pero hindi ko inasahan na ang isang bulag ang makikinabang. Ang babaeng ito, hindi lang sinira ang plano ko kundi hayagan pang tumira sa villa ni Shenyan. Lin Xiaoman, maghintay ka lang. Empe. Ikaw ba si Lin Xiaoman? Sino ka? Ako. Ako ang pinakamalapit kay Shenyan. Sabihin mo paano mo nakilala si Ayan. Sa pamamagitan ba ng iyong mga matang hindi nakakakita para makuha ang awa niya? O kaya naman may espesyal kang pamamaraan? Miss, pakiusap, maging magalang ka. Paano tama ka? Aray. Parang nagkalamat ako kahapon sa pagkakatulog. Ang sakit ng leeg ko. Miss Lin, balita ko, masahista ka. Baka pwede mo akong masahe. Si. Umupo ka ng maayos. Mr. Shen. Miss Lin, kinilabutan ako. Bakit ang lakas ng lakad mo? Ang ingat-ingat mo naman. Nadapa ka ba? Hindi ba nasagi ang tiyan mo? Hindi nasagi ang tiyan. Pero, parang naipit ulit. Kanina, parang may natapakan ako. Ang tigas. Miss Lin, ano bang ibig mong sabihin? Ako ba ang sumabit sa iyo? Nakaupo lang ako ng maayos dito. Hindi man lang ako gumalaw. Ikaw ang hindi nakakita.
At hindi matatag ang paglakad. Bakit ako pa ang sinisisi? Ayan, tingnan mo siya. Mabuti pa nga ang loob ko para bisitahin ka. Muntik na akong mabangga. Tapos ako pa ang napagbintangan. Alam kong may kapansanan siya sa mata. Pero hindi naman tama na magparatang ng ganyan. Suman, yung paa mo kanina, saan mo inilagay? Sa normal na pwesto lang naman. Ayan. Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Hindi sa akin? 20 taon na tayong magkakilala. Siya, bigla na lang. Lumitaw na bulag. Yung salitang bulag. Huwag mo nang ulitin, na marinig ko mula sa bibig mo. Suman, naipilay ang paa ni Xiaoman. Kukuha ako ng ice pack at first aid kit. Alagaan mo muna siya ng 2 minuto. Bantayan mong huwag siyang gumalaw. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Hindi naman ako yaya. At saka, hindi ba niya kayang umupo ng maayos mag-isa? Buntis siya. Espesyal ang kondisyon ng katawan niya. Bantayan mo lang ng mabuti. 2 minuto lang. Buntis? Shen yan. Sinabi mong buntis siya. Isang bulag na hindi natin alam kung saan galing. Nagdadalang tao ng anak mo? Lin Xiaoman. Ang galing mo talaga. Nagpapanggap na inosente at kaawa-awang babae. Sadyang lumalapit kay Shen yan. Umakyat sa kanyang kama. Ang bilis mo namang nagkabuntis. Ano? Gusto mong umangat dahil sa bata? Maging reyna mula sa isang ordinaryong babae? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagsasalita lang ako ng ganyan. Paano mo nakuha ang batang ito? Sabihin mo, binigyan mo ba ng gamot si Shen yan? Suman, tama na ba ang pagiging maingay mo? Si Lin Xiaoman ang girlfriend ko. Ito ang bahay ko. Hindi ito lugar para magwala ka. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, lumayas ka rito. Ikaw, bakit mo kanina sinabi, na girlfriend mo ako? Hindi ba't may pinirmahan na tayong kasunduan? Kung magpapanggap ka, gawin mong mabuti. Huwag kang magpapahalata at baka malaman ng pamilya. Tama ba? Lin Xiaoman, sabihin mo sa akin, ang batang ito, talaga bang akin? Sasabihin ko kaya sa kanya ang totoo? Para naman sa hinaharap, ang bata, hindi na mahirapan kasama ko. Ang batang ito, siya ay... Iyo. Hello? Sige. Nakuha ko na. Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig. Wala. Sige, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sa susunod na lang. Miss you. Ikaw ba yan, Miss Su? Lin Xiaoman, mag-usap tayo. Wala tayong pag-uusapan. Paano naman naging wala? Alam mo ba, ako at si Shen yan, noong bata pa lang, nakatalaga na kaming magpakasal. Ang kasal natin ay matagal ng sigurado. Ang buong villa ni Shen yan ay kinikilala akong nobya. Akala mo ba talagang may pakialam si Shen yan sa'yo? Naawa lang siya sa'yo at sakto pang buntis ka para magamit kang panangga sa pressure ng pamilya niya. Ginawa ka lang niyang pansamantalang piyesa. Ikaw, isang bulag. Gusto mo pang umangat dahil sa bata, maging matino ka. Ikaw na ang magpa-abort. Huwag mo akong pipilitin. Imposible. Ang bata ang aking hangganan. Walang sinumang makakapagpabaya sa kanya. Hangganan? Karapat-dapat ka pang magsalita ng hangganan. Akala mo ba, kung itatago mo ang batang ito, mag-iiba ang tingin sa'yo ni Shen yan? Sasabihin ko sa'yo, lalo ka lang niyang kamumuhian. Kailangang protektahan ang batang ito. Hindi ko hahayaang magkaroon si Suman ng kahit anong pagkakataon na saktan ito. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Hindi kay Shen yan ang batang ito. Gusto ko lang itong itago at walang kinalaman sa iba. Kung malaman ni Kuya Shen yan na hindi sa kanya ang bata, siguradong hindi na niya ipagtatanggol ang bulag na ito.
Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Ayan, pakinggan mo ito. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Ang batang ito, hindi talaga kay Sen yan. Narinig mo na. Isang sinungaling lang siya. Gusto niyang gamitin ang batang dinadala niya para lokohin ka at kunin ang pera mo para maging sandigan mo siya. Ganito na siya, pinagtatanggol mo pa rin siya. Tama na. Ayan, ano ba ang nangyayari sa'yo? Narinig mo naman ang sinabi niya. Anong klasing tao si Lin Xiaoman? Mas alam ko kaysa sayo. Wala kang karapatang maghasik ng lagot dito. At saka, nag-record ka ng walang pahintulot, ng pribado. Ang gawain mong iyan, nakakadiri talaga. Shenyan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ganito na ang ginawa niya sa'yo, pinagtatanggol mo pa rin siya. Saan ba ako nagkulang kumpara sa bulag na yon? Tawagin ang seguridad. May tao na pumasok ng walang pahintulot. Shenyan, magsisisi ka. Magdudusa ka sa desisyon mo. Hello? Ginoong Shen ba ito? Ako ang kapatid ni Xiaoman. Si Lin Hao po. Alam kong napakaabala ninyo. At humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala. Ito po ang sitwasyon. Medyo nahihirapan po ako sa pera ngayon at gusto ko sanang humiram ng 800,000 piso para pang-ayos lang. Tingnan niyo po, nakatira naman po ang ate ko sa inyo, di ba? Hindi. Ginoong Shen? Hello? Ano ba yan? Nagmamayabang lang dahil may pera. Anong kayabang-yabang? Ate, ako to. May utang kasi ako ngayon. At araw-araw silang pumupunta para maningil. Wala na halos akong matirhan. Tingnan mo, kasama mo naman ngayon si Ginoong Shen, siguradong hindi ka naghihirap sa pera, hindi ba? Pahiram muna ng 10,000 piso. Sige, 10,000 lang. Kapag nakabawi na ako, siguradong babayaran kita. Imposible. Ang naipon ko noon, lahat kinain ng sugal mo. Wala nang perang ibibigay sa'yo. Ate, wala na rin akong mapupuntahan. Kaya nga sa'yo lumalapit. Maghanap ka ng matinong trabaho. Hindi ka yayaman, pero makakabuhay ka sa sarili mo. Huwag kang magpakalat ng parang vampira. Lin Xiaoman, huwag kang magmalaki. Nakatira ka na sa malaking bahay, kumakain ng masarap, umiinom ng mamahalin. Hindi mo na inaalala ang kapatid mo, di ba? Ha? Walang hiya kang bulag! Hello? Lahat kayo, hinahamak ako. Kapag mayaman na ako, tingnan natin kung may lakas pa kayo. Gawin sa akin ito. Ang kapatid ni Lin Xiaoman, Lin Hao. MP, kulang sa pera, ano? Kung kulang sa pera, madali lang. Magkano ang gusto mo? Sino ka? Magkano ang gusto mo? Ikaw ba yon? Miss Sue, itong pera. Sa akin na talaga. Siyempre. Pero, may gusto akong ipagawa sa'yo. Palayasin mo ng tuluyan ang kapatid mong si Lin Xiaoman sa tabi ni Shenyan. Ang bagay na to. Pwede. Eto na lang. Kakausapin ko muna si Boss Chen. Yung dati niyang nakadate na lalaki. Sasabihin ko, nabuntis si Lin Xiaoman sa kanya. At ngayon, nakikitira siya kay Shenyan para magkaroon ng pwesto dahil sa bata. Ayos yan ah. Sige, usap na. Lin Xiaoman, wala ka bang hiya? Miss Sue, pakirespeto naman po sa pagsasalita. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nagpapanggap ka. Magpanggap ka pa. Yung bastos at walang hiyang kapatid mo, tumawag kay Shenyan para humingi ng pera. Matapang mong sasabihin hindi mo inutusan. Ano? Ingin-ingin na akong kaalam-alam tungkol dito. Kahit bulag ako, si Lin Xiaoman, hindi ako gagamit ng ganitong mababang klaseng panloloko. Ayaw mo pang aminin.
Abala si Shen Yan sa kanyang proyekto, tapos kailangan pang harapin niyang kapatid mong parang vampira. Ikaw ay isang tunay na pasakit sa buhay. Kung may isip ka, umalis ka na sa buhay ni Shen Yan. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Miss Su, aalamin ko ang katotohanan sa bagay na ito. Ako, si Lin Xiaoman, matuwid ang aking pamumuhay. Hindi ko hahayaang si Shen Yan, dahil sa mga bagay na may kinalaman sa akin, ay pag-usapan ng mga tao. At saka, ang relasyon namin ni Shen Yan, hindi dapat pakialaman ng isang taong walang kinalaman. Anong iniisip mo? Ang pangit ng mukha mo. Shen Yan, pasensya na. Hindi ko alam na hihingi siya ng pera sa'yo. Yung perang to, mag-iisip ako ng paraan para mabayaran ka. Anong pera? Yung hiniram niya sa'yo, Akala mo ba madali akong apihin? Pag hiningan ako ng pera, ibibigay ko? hindi mo binigyan? Hmm, Mabuti naman. Alam ko na eh, ang galing-galing mo. Hindi ka maaapi. syempre. Pero, kung ikaw ang hihingi ng pera sa akin, ibibigay ko. Parang iba talaga ang trato niya sa akin. Siguro, hindi lang dahil sa kontrata. Kaunti lang, pero may gusto siya sa akin. Dapat ko bang sabihin sa kanya na anak niya, Shen Yan, ako. Ako. Sino yon? Lin Xiaoman, buksan mo ang pinto. AB, alam kong nasa loob ka. Si Chen Jian yon. Paano niya nalaman na nandito ako? Sino ka? Pakikinggan mo ako. Buntis sa akin si Lin Xiaoman. Pauwiin mo siya agad. Katarantaduhan yan. Hindi ako buntis sa'yo. Katarantaduhan? Pagkatapos ng blind date natin, lasing ka, sumama ka sa akin. Ngayon, buntis ka na, ayaw mo nang umamin. Sabihin ko sa'yo, walang mangyayari. Dapat sumama ka sa akin ngayon. Pagkatapos kumain, umuwi na ako. Shen Yan, maniwala ka sa akin, manloloko yan. May nag-utos sa kanya. Ang sanggol na, to, sa'yo talaga. Shen Yan, maniwala ka sa akin ngayon, please? Hoy, binata, huwag kang magpaloko sa babaeng to. Ginagamit ka lang niya dahil mayaman ka. Gusto kanyang maging sugar daddy. Ang dinadala niya, anak ko yan. Huwag kang magpauto. Ang nasa tiyan niya ay anak ko. Huwag kang magpauto. Anong sinasabi mo? Ako. Umalis ka. Humph. Lin Xiaoman. Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin. Alam kong hindi akin ang bata. Shen Yan, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Anak mo talaga ito. Yung sinabi mo kay Suman, na-record niya. Shen Yan, maniwala ka sa akin. Kasi, natatakot akong saktan niya ang bata. Nagsinungaling lang ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pero hindi mo rin kailangan gamitin ang bata para lokohin ako. Shen Yan, anak mo talaga ito. Maniwala ka sa akin kahit isang beses lang. Pwede ba? Ate, medyo gipit ako sa pera ngayon. Kung hindi ka magpapadala ng pera, mamamatay na ako. Wala na akong pera. At hindi na rin ako hihingi ng pera kay Shen Yan. Mas mabuti pang maghanap ka ng trabahong maayos. Hindi. Yung maliit na sahod sa trabaho, ano ang magagawa niyan? Lin Xiaoman, sasabihin ko sa'yo, wala akong pakialam kung anong paraan ang gawin mo. Bago matapos ang gabi, 50,000 piso.
Isang kusing ay hindi pwedeng kulang. Kung hindi, papuntahin ko ulit yung lalaking nakipag-date sa'yo, yung nakaraan. Papagulungin ko siya sa harap ng bahay nyo. Ano ang sinasabi mo? Ikaw pala ang naghanap ng lalaking yon? Siyempre, kung hindi dahil sa sinabi ko sa kanya na buntis ka sa kanya, paano siya magiging makulit sa'yo? Lin Xiaoman, huwag kang masyadong maging inosente. Kung hindi para makakuha ng pera, gagastusan ko ba ang sarili ko para sa'yo? Pinagplanuhan mo pala lahat ito. Himp, ano ngayon? Sasabihin ko sa'yo, kung ayaw mong magkaproblema, magpadala ka na agad ng pera. Gagawin ko ang sinasabi ko. Pagdating ng panahon, ikaw at si Shenyan ay tuluyan ng mag-aaway. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Bulag na bulag talaga ako. Para makilala kang mabuti. Isa kang taong walang kwenta na kayang gawin ang lahat para sa pera. Hoy, Link Xiaoman, bakit nandito ka pa? Suman, anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Talaga namang itinuring mo na bahay mo na ito, ano? Narinig ko na ang balita tungkol sa kalaguyo mong dumalaw. Ano na? Tiyak na sobrang nadismaya sa'yo si Shenyan. Anong karapatan mo ang nagtutulak sa'yo na manatili sa tabi ni Ayan? Sinabi ko na noon pa, ikaw ay isang pabigat. Ang pagiging mo sa tabi ni Ayan ay magiging dahilan lang ng kanyang mga problema. At yang kapatid mo, yang kabit mo, lahat yan ay gulo na dala mo. Hindi para sa'yo ang isang tulad ni Shenyan. Hindi mo siya maaabot. Ang pagtiril mo rito, kasama ang anak sa sinapupunan, ay walang iba kundi lalong nagpapahiya sa'yo. Ito ay 10,000 piso. Ituring mo na lang itong kabayaran ni Ayan sa'yo. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa harap ni Ayan. Huwag mo na siyang bigyan pa ng problema. Ang pagiging mo sa kanyang tabi ay magiging dahilan lang para maging katatawanan siya sa buong industriya. Kung may hiya ka, umalis ka na ng kusa para mapanatili mo pa ang huling natitirang dignidad mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Alis ako, pero hindi dahil sa'yo. Humph, hindi dahil sa'yo? Ano, sa tingin mo ba napapanatilihin ka ni Ayan? Hindi ako pinaniniwalaan ni Shenyan. Sina Lin Hao at Suman ay nagbabanta sa akin. Sa mundong ito, parang wala ng puwang para sa akin. Anak, hindi kita tinalikuran. Wala lang talaga akong magawa. Hindi kita maaaring isilang at hayaang magdusa kasama ko. Hindi kita maaaring hayaang tawaging bastos na bata. Xiaoman. Lin Xiaoman. Nasaan ka? Shenyan. Totoo, sa'yo talaga ang bata. Sabihin mo muna sa akin. Nasaan ka? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Di ba? Lin Xiaoman. Lin Xiaoman. Hindi maabot ang numerong tinatawagan mo. Hindi maaaring makonekta. Dito sa loob ko ay may isang buhay na umuunlad, isang maliit na buhay. Ito ang tanging ilaw. Sa aking madilim na mundo. Pero ngayon, ano na ang halaga nito? Siguro, kailangan ko nang tapusin ng tuluyan ang relasyon ko kay Shenyan. Para wala na kaming utang na loob sa isa't isa.
Kung aalisin ko ang batang ito, malaya na ako sa wakas, di ba? Sir Shen, nalutas na namin ang lahat ng impormasyon. Noong araw na iyon, si Chen Jian ay inudyukan ni Lin Hao na pumunta sa villa ng pamilya Shen. Binigyan pa siya ng 5,000 piso at ipinangako pa na bibigyan siya ng 20,000 piso kapag natapos na ang lahat. Layunin nito ay para pilitin siyang magsabi na siya ang ama ng dinadalang tao ni Lin Xiaoman. Kinuha namin ang footage ng CCTV sa restaurant noong araw ng blind date. Umalis na si Lin Xiaoman pagkatapos kumain. Hindi siya sinundan ni Chen Jian. At saka, sa mga nakaraang taon, si Chen Jian ay palaging nagtatrabaho sa labas ng lungsod. 3 buwan pa lang mula nang siya ay bumalik dito. Ayon sa medical report ni Chen Jian, sa kanyang kasalukuyang kalagayan ng katawan, hindi talaga siya maaaring magkaanak. Kumusta naman si Lin Hao? Inamin ni Lin Hao, si Suman ang lumapit sa kanya. Binigyan siya ni Suman ng isang bangko at inutusan siyang humingi ng pera sa inyo. At saka, inutusan pa siya ni Suman na hanapin si Chen Jian para magkagulo. Ginawa niya ito para talagang palayuin si Miss Lin sa tabi mo. Isa pa, naghanap pa si Suman ng tao para pikein ang mga larawan ni Miss Lin at ni Chen Jian na magkasama. Plano sana nilang ikalat ang mga ito, pero nahuli namin. Sagutin mo ang tawag, Xiaoman. Nakikiusap ako, sagutin mo na. Boss Shen, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Lin Xiaoman. Sino yan? Ano ba ang kakatok ng kakatok? Nakakairita na. Nasaan si Xiaoman? Saan naroroon si Lin Xiaoman? Hoy, hindi ba't si Boss Shen ito? Nag-aaway kayo ni Xiaoman. Nagkagalit kayo. Paano ko malalaman kung saan siya nagtago? Hindi ba't nasa inyo siya? Kumakain ng masarap? Ngayon, dito ka pa humahanap ng tao? Ano ba yan? Ha? Ikaw ang nag-utos sa lalaking yon para magulo sa bahay namin, di ba? Si Suman ang nag-utos sa'yo, di ba? Hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko naiintindihan. Umalis ka na. Huwag kang magkagulo sa harap ng bahay namin. Umalis ka na. Aray, sige, umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Ay, alis na. Hindi ka welcome dito sa bahay namin. Kayo. Kunin ninyo ang footage ng CCTV. Mula sa gate ng villa hanggang sa bahay ng mga Lin, lahat ng CCTV sa daan. Gusto kong malaman kung saan pumunta si Lin Xiaoman. Boss Shen, nalaman ko na. Si Miss Lin, pag alis sa gate ng villa, hindi diretso umuwi. Sa ospital siya pumunta. Ipadala mo sa akin ang address. See ya. Xiaoman, huwag mong gagawin ang anumang kalokohan. Hintayin mo ako. Hintayin mong puntahan kita. Xiaoman, wag! Xiaoman, wag! Shen yan. Xiaoman, huli na ako. Pasensya na. Simula pa lang, si Suman ay may masamang hangarin na. Ginawa niya lahat yon para mapalayo ka sa akin. Kaya niya sinabing may kasunduan tayo noong bata pa tayo. Lahat yan, sinabi lang niya yan para iwan mo ako. At yung lalaking ipinakilala sa'yo, si Lin Hao yon, binayaran siya ni Suman. Para guluhin ka. Lahat ng yon, nalaman ko na ang totoo. Xiaoman, single enemy, Xiaoman. Alam kong nagkamali ako. Hindi dapat na hindi ako nakinig sa paliwanag mo at nagduda pa ako sa'yo. Pwede bang? Pwede bang? Patawarin mo ako ngayon? Hindi na to mauulit. Gugugulin ko ang buong buhay ko para bumawi sa'yo. Shen yan. Tapos ka na ba?
Yung paghingi mo ng tawad, hindi ko tatanggapin. Xiaoman. Bakit? Alam ko talaga, nagkamali ako. Gagawan kita ng paraan. Bibigyan kita ng mas magandang buhay. Gagawa ng paraan? Jishan, sa tingin mo ba, lahat ng sakit na dinulot mo ay maaayos lang ng isang magaan na paghingi ng tawad at ng sinasabi mong pagbabayad? Noong una, nagsasabi ka ng mga ganon. Naisip mo ba kung ako, isang bulag? Walang matakbuhan, na ganon ang pag-intindi mo sa akin? Anong naramdaman ko? Hindi. Naniniwala ka lang. Sa nakita mong ebidensya. Naniniwala ka lang kay Suman sa kanyang pagsisira. Sa pagitan nating dalawa, nang maniwala ka sa iba at ayaw mong makinig sa paliwanag ko, tapos na yon. Xiaoman. Man. Tumayo ka na at kumain ka ng konti. Wala kang kinain buong araw. Masama yan sa katawan mo. Mainit pa ang lugaw? Dito ko na lang ilalagay. Kumain ka kahit konti lang. Kung may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo agad sa akin. Pangit na babae. Lin Xiaoman. Dinala na naman siya pauwi. Hanggang dito na lang ba? Ayaw pa rin niyang bitawan si Shenyan. Hoy, Misu! Anong magandang balita? Lin Hao. Doble ang bayad ko sa'yo. Kailangan ko ng tulong mo para sa isang bagay. Pumunta ka sa harap ng villa ni Shenyan at maggulo. Maggulo? Paano ang gulo? Sabihin mo lang. Mayroon ka pa namang mga litratong kinuha ng patago, di ba? Daladalahin mo ang mga litratong iyon. At sumigaw ka sa harap ng villa niya. Sabihin mo, kung hindi ka niya bibigyan ng 1,000,000. Ipopost mo ang mga litratong ito sa internet. Para maging si Lin Xiaoman ay maging kabit na kinamumuhian ng lahat. 1,000,000? Hindi kaya masyadong malaki iyon? Paano kung hindi niya ibigay? Magbibigay yan. Sobrang protektado niya ngayon si Lin Xiaoman. Hindi niya hahayaan na kumalat ang mga litratong ito. Maggulo ka lang ng maggulo. Mas malaki ang gulo, mas mabuti. Ako ang bahala kung may mangyari. Siya. Miss Su, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ang trabaho. Lin Xiaoman, lumabas ka rito. Kung hindi, ipopost ko ang mga litratong yan na hindi dapat makita sa internet para makita ng buong mundo kung paano ka magkakaroon pa ng mukha na mang-akit ng ibang lalaki. Lumabas ka, Lin Xiaoman! Lumabas ka nga! Huwag kang lalabas. Ako na ang bahala. Umalis ka. Shenyan, nakatira na ang kapatid kong babae sa inyo ng matagal na. Ano naman kung hihingi ako ng pampatong? 1,000,000, kahit piso, hindi pwede. Kung hindi, ipapakalat ko agad ang mga litrato. Kung magkakalat ka pa ng chismis, ang mga utang mo sa sugal, ang mga gulo mong pinasok, pababayaran ko sa iyo ng doble. Ngayon, kunin mo ang litrato at umalis ka. Huwag mo na akong makita ulit. Shenyan, Suman, huwag ka nang magkunwari. Ang mga salaysay ni na Lin Hao at Chen Jian, pati ang mga record ng perang ipinadala mo kay Lin Hao, maging ang ebidensya na nagpapeke ka ng mga litrato, lahat ng ito ay hawak ko na. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Ang bagay na yon ay walang kinalaman sa akin. Si Lin Hao mismo ang sakim, at gustong kumita sa'yo. Ano ang kinalaman ko doon?
May kinalaman ba? Hindi ikaw ang masusunod, pinabalaan kita. Mula ngayon, huwag ka nang muling magpakita sa harap ko at ni Lin Xiaoman. Lalong hindi ka dapat gumamit ng anumang paraan para gambalain ang kanyang buhay. Nagarkila ka ng tao para manggulo ng may masamang hangarin, paninirang puri at pagkalat ng maling balita. Ang mga ito ay sapat na para sa iyo na mapanagot sa batas. Ang ebidensya, pinapagawa ko ng isumite sa korte. Mag-ingat ka. Gising ka na. Sakto, handa na rin ang lugaw. At ikaw, paborito mong strawberry. Tikman mo. Sinadya kong kaunti lang ang asukal na inilagay. Luto ng mabuti ang ube. Dapat ay magugustuhan mo. Halika. Shenyan. Hindi mo kailangang gawin ito. Ako ang may kasalanan sa'yo. Walang problema. Xiaoman. Ikaw at ang bata, karapat-dapat sa ginagawa ko. Noon, hindi mo kasalanan. Si Lin Hao ang sakim. Si Suman ang may masamang hangarin. Wala kang kinalaman diyan. Nakita kitang hindi kumain ng buong araw. Nakita kitang natakot sa mga sinabi ni Lin Hao. Gusto kong ako na lang ang dumanas ng lahat ng hirap. Pero bulag ako. Hindi ko nga maalagaan ang sarili ko. Paano ko aalagaan ang bata? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako ang bahala sa bata. Magsasawa ka rin, Shenyan. Baka panandalian lang yan. Kapag nagsawa ka na sa pag-aalaga sa isang bulag, nagsawa ka na sa akin, parang pabigat. Magsisisi ka talaga, tulad ng nanay ko. Hindi ako katulad nila, Xiaoman. Sinusumpa ko. Sa buhay kong ito, sisiguraduhin kong alagaan kayo ng bata. Habang buhay. Oo nga pala. Wala ka pang kinain buong araw. Kumain ka ng strawberry. Matamis ba? Lin Xiaoman ate, sagutin mo ang telepono. Malubha na si nanay. Umuwi ka na agad. Oy. Ay. Tingnan mo. Yung tatay mong yon. Noon, parang buhay niya ang halaga niyan. Gusto ni Xiaoman ang larawang ito. Matagal na. Matagal na nating hinahanap yan. Inay, ang ibig mong sabihin, gamit itong sirain na litrato, maakit pabalik si Lin Xiaoman? Noong huli kang pumunta kay Shenyan, hindi ka nakinabang, diba? Ang batang babaeng iyon, pinakamahalaga sa kanya ang mga gamit ng tatay niya. Sabihin lang natin sa kanya na malapit na akong mawala. Ipapasa ko sa kanya ang litrato. Tiyak na uuwi siya ng maayos. Inay, ang galing ng plano mo. Mahigpit ang bantay ng batang lalaking si Shen Yan. Ito na lang ang paraan. Para kusa siyang pupunta dito. Kapag nakauwi na siya, hulihin natin siya. Pagdating ni Boss Chen, ipagbili natin si Lin Xiaoman sa kanya. At pera na agad. Tawagan mo siya. Umiiyak ka, mas malungkot, mas mabuti. Sabihin mo, hindi na ako makahinga ngayon. Nakahiga ako sa kama at wala na sa sarili. Ay, sana'y makita ko siya bago ako mawala. Ibibigay ko sa kanya ng personal ang mga naiwang gamit ng tatay niya. Huwag kang mag-alala. Magaling akong umarte. Siguradong maloloko ko siya ng husto.
Masarap ba? Sino ang tumawag? Huwag mong sagutin. Si Lin Hao yon. Walang magandang dahilan yan. Karaniwan? Hindi naman sila tumatawag sa akin. Baka mayroon silang importanteng bagay. Ate, dapat bumalik ka na agad. Kahapon pa umuubo ng dugas si nanay. Ngayong umaga, nawalan siya ng malay. Nang magising siya, ang tawag niya ay, pangalan mo. Sabi niya, may larawan si tatay na para sa'yo. Sabi niya, kung hindi ka niya makikita, di siya mapapayapa. Larawan? Nandito pa ang larawan ni tatay. Nasa ilalim ng unan ni nanay. Ate, bumalik ka na. Bumalik ka na. Baka mahuli ka na. Shen yan, uuwi ako. Yun lang ang natitirang litrato ng tatay ko. Nasa kanila. Kailangan kong kunin iyon. Xiaoman, isa itong bitag. Anong klaseng tao si Lin Hao? Hindi mo pa ba alam? Gusto ka lang niyang lokohin para umuwi ka. Bitag? Pero tatay ko iyon. Yun lang ang litrato niya. Siya ang pinakamamahal sa akin, sa pamilya. Samahan na lang kita. Delikado kung mag-isa ka. Kaya nilang gawin ang kahit ano sina Lin Hao at Wang Guilan. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng sumama. Gusto lang nilang pagtripan ka. Ako na lang ang uuwi. Kukunin ko lang at aalis na ako. Siyan yan. Pakiusap. Iyon lang ang naiwan sa akin ng tatay ko. Sina? Dala mo ang telepono mo. Kapag may nangyaring kakaiba, tumawag ka agad sa akin. Ito. Ma. Lin Hao. Ilabas mo ang litrato. Lin Hao. Ikaw ba yan? Bakit mo sinarado ang pinto? Ate, bobo ka ba? Nailoko kita para pumasok dito? Gusto mo pang makaalis? Maghintay ka. Si Shen yan, susunod-sunod yan at maghahatid ng pera. Pagdating ng panahon, yayaman na tayo. Loko. Aray. Tangang bata. Akala mo talaga mamamatay na ako? Sa katangahan mo, karapat-dapat kang lokohin. Nanay, Lin Hao. Buksan niyo ang pinto. Mga sinungaling kayo. Walang hiya kang bata ka. Sumigaw ka man ng sumigaw, wala ring mangyayari. Akala mo talaga naghihingalo ako? Akala mo ba madali lang makuha ang larawang ito? Ew! Ito ang naiwan sa akin ng tatay ko. Bagay na iniwan sa akin ni Papa. Wala kang karapatang hawakan yan. Ang gamit mo. Sasabihin ko sa'yo. Ang bawat piraso ng bahay ng pamilya Lin, ang bawat sinulid, lahat yan ay akin at ni Lin Hao. Ikaw na isang bulag? Kumakain ka ng akin, damit mo galing sa akin, nang libre ka ng nabuhay ng ilang taon, nakikinabang ka lang ng walang ambag, tapos ngayon, magsasalita ka pa ng ang gamit mo? Kung gusto mo talaga ang larawang ito, pwede naman. Basta, sumunod ka lang ng maayos. Pakasal ka sa Ginoong Chen na nakilala mo noon. Sabi nga niya, basta pumayag ka lang, ang bigay kaya ay tataas ng 30,000. 30,000 piso! Sapat na yan para magpasikat tayo ng isang beses. Hindi naman talaga gusto niyong mag-asawa ako. Gusto niyo lang ako ipagbili. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan ka-harsh. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Sa mundong ito, sino bang tunay na magiging mabait sa isang bulag? Si Ginoong Chen lang ang may gusto sa'yo na isang bulag. Maging matino ka, sumunod ka na lang, at magpakasal. Mas kaunti pa ang paghihirap mo. Mamatay kayong lahat. May kapalit yan. Matigas ang ulo mo. Tingnan natin kung gaano pa katagal ang katigasan ng ulo mo. Lin Hao, huwag mo nang patulan yan. Tawagan mo na si Boss Chen. Tingnan natin kung kailan siya darating. Tatawagan ko na.
Yayaman na tayo! Ay, oo nga pala. Paano kung malaman ni Shen yan? Parang yung lalaking yon ay may gusto sa'yo. Pagdating niya, itong demonyong to ay matagal nang naging asawa na ni Boss Chen. Shenyan, kasalanan ko to. Pinilit kong bumalik para kunin itong litrato. Nasaan ka na? Sagipin mo ako. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Nandyan na siya. Ay, Boss Chen! Boss Chen! Kapag pinangalanan mo ang demonyo, lalabas yan. Kanina pa pinupuri ka ng nanay ko. Tuloy po kayo. Dala ko na ang pera. Narito na ang pera. Wala ni piso ang nawala. Nasaan si Lin Xiaoman? Nandiyan sa loob. Ngayon, siguradong makakuha kayo ng lisensya. Ay naku, si Xiaoman, matapang lang ang ugali. Kapag kayo ay nag-asawa na, sigurado. Tumigil ka na dyan. Gusto kong makita siya. Lin Xiaoman, tingnan mo kung sino ang gustong pakasalan ka. Boss Chen, tingnan mo, nandyan si Lin Xiaoman. Maging mabait po kayo. Huwag ninyo siyang pansinin. Bata pa kasi. Xiaoman, ha? Ang tagal na nating hindi nagkita. Noong nakaraan, si Shen Yan grabe ang ginawa niya. Ang baywang ko, muntik na niyang mabali. Nung nagpatingin ako sa ospital, sabi ng doktor, nasira ang ugat. Sa buong buhay ko, hindi na ako magkakaroon ng anak. Ako si Chen Jian, laging pangarap ko na magkaroon ng lalaking anak. Sira na ang lahat dahil kay Shen Yan. Pero okay lang. Hindi ba't pinakamamahal ka ni Shen Yan? Sinira niya ang ugat ko. Kaya't ako naman, ang paborito niyang babae, ang pagtutumbasan ko. Bitawan mo ako. Ikaw ang may problema. Tapos si Shenyan, ang sinisisi mo? Ay naku, Ginoong Chen, huwag mo sanang dibdibin yan. Ang tarantadong to, sobrang spoiled ko kasi. Puro kalokohan ang sinasabi. Huwag kang magalit. Baka ma-stress ka at magkasakit. Ang katawan mo po ay napakahalaga. Hindi pwedeng ma-stress. Ikaw, walang utang na loob. Malas! Mabait si Ginoong Chen. Hindi ka niya pinapansin sa pagiging buntis mo? Gusto ka pa ring pakasalan. Ikaw naman, nagpakita ka pa ng kawalang galang sa kanya. Dali, lumuhod ka sa harap ni Ginoong Chen at humingi ng tawad? Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw ang lumuhod kung gusto mo. Si Chen Jian ay isang hamak na tao. Gusto lang niyang samantalahin ang sitwasyon. Panaginip lang yan. Lin Hao, bakit nakatayo ka pa riyan? Anong ginagawa mo? Dali, hawakan mo ang kapatid mo. Kung hindi siya sumama kay Boss Chen ngayon, papatayin ko ang walang utang na loob na to. Bitawan niyo ako! Xiaoman, huwag ka nang lumaban. Huwag mo akong hawakan! Sumama ka sa akin. Mabubuhay ka ng mariwasa. At saka, yung sanggol sa tiyan mo, kung kasama ako, magkakaroon man lang ng pangalan. Di ba? Bitawan niyo ako! Ay, umaasa ka pa ba sa binatang yun na iligtas ka? Panaginip? Kahit dumating siya, titimbangin muna niya kung ano lang ang kaya niya. Tara na, pumunta na tayo sa munisipyo ngayon din. Huwag nating patagalin ang plano ni Boss Chen. Ikaw, babaeng may anak sa labas. Pinapansin ka ni Boss Chen, napakaswerte mo sa walong buhay mo. Ayaw mo ng masarap, masakit pala ang gusto mo. Ang tigas mo pa. Pero gusto ko ang tapang mong yan. Ha ha ha. Kapag kinasal na tayo, marami akong paraan para pasunurin ka. Panaginip lang yan. Kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Gagong tao ka. Si Shen Yan, hindi kaya palalampasin. Hoy, papatayin kita. Walang hiya kang babae ka. Papatayin kita. Lin Hao, anong ginagawa mo dyan? Kunin mo na yung gamit.
Bitawan mo ako. Aray, matapang ka ha? Sasabihin ko sa'yo, kung ngayon ay di ka sumama kay Boss Chen, wawasakin ko yung litrato mo at ng tatay mo. Huwag! Iyon lang ang natitirang litrato naming mag-ama. Huwag mong galawin yan. Ate, huwag ka nang magmatigas. Bitawan mo ako. Tama naman si Mama. Sumama ka na kay Boss Chen. Kahit papaano, may makakain ka. Kung masira talaga yung litrato, talagang wala nang pag-asa kayo ni Shen yan. Ha 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 ha. Ikaw talaga, may paraan. Ha ha ha, Shaman. Tingnan mo, papulanti, papulanti, papulanti. Shaman, 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 papulanti. Ang tunay na matalino ay yung nakikibagay sa panahon. Sumunod ka na lang sa akin. Papayagan ko ang nanay mo na itong litrato ay maingat na itago. Pero kung magwawala ka ulit, huwag kang magagalit kung maging brutal kami. Ibalik mo sa akin yung litrato. Ibalik mo sa akin ang litrato. Sana'y magdusa kayo. Ibalik mo! Ha 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 ha. Sen yan. Siyan yan. Ikaw ba yan? Bakit hindi pa sumasagot sa tawag? Baka may nangyari sa kanya. Naghahanap kayo ng gulo! Oy, Oy? Shen yan? Nababaliw ka ba? Xiaoman. Huli na ako. Haumanhin. Siyan yan. Ipinagbibili nila ako. Akala ko hindi na kita makikita pa. oy. Shen yan, huwag kang makialam. Usapang pamilya ito. Lin Xiaoman, anak ko siya. Kung sino ang gusto kong pakasalan niya, siya ang pakakasalan niya. Hoy, bata ka. Nagbigay na ako ng dote. Hindi ganoon kadali ang lahat. Usapang pamilya? Ikaw pa ang magsasabing anak mo siya? Ginawa mo siyang gatasan, isang kalakal. Anong karapatan mong maging ina niya? Shen yan! Lalaban ako sa'yo! Paalala ko sa inyo. Xiaoman, asawa ko siya. Ang sanggol sa sinapupunan niya, akin din iyon. Ako si Shen Yan. Siyan yan. Ito ay, Matagal ko nang gustong pakasalan ka. Gusto kitang makasama. Habang pinapanood nating lumaki ang anak natin, Nagtatalo kayo para sa isang bulag. Nakakatawa talaga. sa paningin ko, siya ang pinakamabuting babae. Tinawagan ko na ang pulis. Tinawagan ko na ang pulis. Mag-ingat kayo. Oy, oy. Xiaoman, uwi na tayo. Mula ngayon, wala nang makakaapi sa'yo. siyan yan. Sumasakit ang tiyan ko. Xiaoman, Siyan yan? Bakit ka ganyan kabahala? Anong nangyari? Masama ba? Ang resulta ng check-up? hindi. Napakaganda pa nga. Sabi ng doktor, 2. Kambal ang dinadala mo. Normal na normal ang lahat ng indicators ng 2 bata. Napakastable ng development nila. Kambal? Siyan yan. Tama ba ang pagkakita mo? Siyempre, tama. 3 beses kong kinumpirma sa doktor. Xiaoman, 2 baby na tayo. 2 malikot na bata ang dadagdag sa ating bahay. Mas masaya na. Hindi ba ito panaginip lang? Siyan yan. 2 talaga ang magiging anak ko? Hindi panaginip. Totoo ito. Mula ngayon, doble ang pagsisikap ko para maprotektahan kayong mag-ina. Ang lahat ng pinakamaganda sa mundo, ibibigay ko sa inyo. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng sariling pamilya.
Ano? Buntis si Lin Xiaoman ng kambal? Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Bulag siya. Paano siya nabuntis ni Shen Yan? At kambal pa. Lin Xiaoman. Ang galing-galing mo talaga. Akala mo ba, dahil kambal ang dinadala mo, mahihigpitan mo na si Shen Yan? Gusto mong umangat dahil sa anak? Panaginip lang yan. Kahit kambal pa ang ipinagbubuntis mo, hindi ko hahayaang maisilang ng maayos yan. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong makapasok sa mansyon ni Shen Yan. Ngayon na ang araw ng pagkuha ng marriage license. Kinakabahan ka ba? Medyo. Akala ko dati, imposibleng mangyari ito sa akin. Anong kinakatakot mo? Takot ka bang magbago ang isip ko? O baka naman ayaw akong bigyan ng lisensya? Hindi naman. Ang pakiramdam ko kasi, sobrang saya ko. Parang hindi totoo. Kamakailan lang, nakakulong pa ako sa bahay ng pamilya Lin at ipinilit akong magpakasal. Noon akala ko na, hindi na tayo magkakasama nang matiwasay sa buhay na ito. Xiaoman, pasensya na. Naghirap ka ng husto dahil sa akin. Huli na ang pagdating ko. Hindi kita naagapan. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ang pagdating mo para iligtas ako, ang pagtindig mo sa tabi ko ng walang pag-aalinlangan, sapat na iyon para sa akin. Hindi kita kailanman sinisi. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Mula ngayon, aalagaan kita ng mabuti. Wala nang makakaapi sa'yo, patungo sa kinabukasan ng ating anak. Sa mga araw na darating, sasamahan kita sa bawat kainan, sasamahan kita maglakad-lakad, sasamahan kitang masdan ng paglaki ng ating anak. Magkakaroon tayo ng sariling tahanan. Isang tahanang tunay na atin. Salamat, Shen Yan. Salamat at hindi ka kailanman sumuko sa akin. Kago ka. Anong pinasasalamat mo? Ikaw ang pinili kong. Sa buong buhay kong ito, ang tanging gusto kong pakasalan. Ito ang ating anak. Tayo ay isang pamilya. Sa pagitan ng magkakapamilya, hindi na kailangan ng pasasalamat. Siya na. Bilisan mo, kung hindi tayo aalis, magsasara na ang civil registry. Naghihintay pa ang marriage certificate natin na kunin natin. Anong tunog yon? Lin Xiaoman, kung hindi ko makakamit, hindi mo rin makakamit. Sapagkat winasak mo ang lahat sa akin, ipapahamak kita kasama ko. Ingat! Shen Yan! Shen Yan, hindi mo kailangang maging masyadong maingat. Mga gasgas lang naman ang nakuha ko. Muntik na! Muntik na talaga. Sa susunod, hindi na kita hahayaang mapasubo sa panganib muli. Ikaw din. Shen Yan. Salamat. Oy, Boss Shen, ayos lang po ba kayo ni Miss Lin? wala naman, mga gasgas lang sa balat. May nalaman ka na ba? May nangyari kay Suman. Anong nangyari? Nagmamaneho siya nang hindi kayo mabangga, tapos nagtago siya ng walang direksyon. Sa kanto, sumingit siya sa red light, singato, at nabangga siya ng harapan sa isang mabigat na truck. Namatay siya agad sa lugar. Lumabas na ang resulta ng investigasyon ng traffic police. Ipinakikita ng mga bakas ng preno na sa huling sandali hindi niya talaga pinreno. Namayapa na agad. Mula sa traffic police, lumabas na ang resulta ng investigasyon. Ipinakita ng mga bakas ng preno na sa huling sandali, hindi man lang siya humawak sa preno. Sa halip, pinatakbo pa niya ng mabilis. Siya mismo ang pumatay sa sarili niya. Alam ko na. Ang mga susunod na bagay, sundin lang ang proseso. At, magpadala ng tao para bantayan ang pamilya Lin. Huwag hayaang lumabas si Lin Hao para gumawa ng gulo. Opo, Sir Shen. Aayusin ko na agad.
Wala na yon. Lahat? Tapos na. Talaga? Tapos na ba talaga lahat? Tapos na lahat. Sa hinaharap, tayo na lang dalawa. At ang ating anak. Shenyan, ano to? Di ba sabi mo bibili ka ng kuna? Bakit ang bilis mong bumalik? Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Sorpresa? Umupo ka muna. Ito ay... Ito yung peke na kontrata para sa girlfriend. Shenyan. Ito ay... Dapat matagal nang ginawa ito. Hanggang ngayon lang ako naghintay. Dahil... Xiao Man. Peke ang kontrata. Peke rin ang paggamit ko sa'yo. Ang paggamit ko sa'yo ay hindi rin totoo. Ang nararamdaman ko lang para sa'yo ay laging tunay. Xiao Man. Mahal kita. Ikaw ang taong pinakaninanais kong ingatan at alagaan sa buhay ko. Pakakasalan mo ba ako? Gusto mo bang samahan ako sa pagpapalaki sa ating magiging anak? At makasama ako sa pagtahak sa natitirang bahagi ng ating buhay? Shenyan. Oo, gusto ko.